Good morning. Good morning po mga kapatid. Hintayin ko lang ma-approve yung aking pag-sign in sa Zoom. Maganon dito pag mag-sign in ka, may i-approve mo nila bago makapasok ka na po. Sandali lang. Ayun na pala. Teka lang, bakit wala? Magpakailanman. Pagpalain po ng Panginoon ang kanyang mga salita sa umagang ito. Amen. Mga kapatid, yan po ang mga salita ng ating Panginoon na ating pong nabasa ngayon pong umaga. Kahapon ay ang ating pong day 37. At ang ating pong day 37 ay sa section 2 ng chapter 10 na ang title na ibinigay po ay Christ gives men power to become sons of God. At tinalakay po ito ni Pastor Ferdinand Mislos, ang kanyang counterpart na nangasiwa ng program kahapon ay si Pastor Jess Reed mula po sa North Aurora 1 and South Aurora. Salamat Pastor Joey sa pagbasa ng mga salita ng Panginoon. Binasa ko itong sulat ni Sister Weiss sa section na ito. Meron pong nag-struck sa akin na unang bahagi ng paragraph. Ang sabi po dito, let us study the words that Christ spoke in the upper chamber on the night before his crucifixion. He was nearing his hour of trial, and he sought to comfort his disciples who were to be so severely tempted and tried. So ito mga kapatid ay sinabi po particular ni Sister White. In the upper chamber of the night before his crucifixion. So ang akin pong curious po ako, ano ba yung one night o on the night before his crucifixion on the upper chamber? Ay wala pong iba yun mga kapatid. Kung ako po ay mali, tama niyo po ako. Yun po yung mga panahon na ang kanyang mga alagad ay nagtanong. Ang sabi, Panginoon, malapit na ang Pasko aba ay sampu ba ninyo nais na kayo amin pong ipaghanda ng ating pong nakakainan, yung ating dinner. Sinabi ng Panginoon, alam po niyo yung istorya, no? Mababasa niyo po yan sa Luke chapter 22 and Matthew, meron din siya, and then Mark chapter 10. Ito po ay ginawa ng ating Panginoon sa mga lagad. Sila po ay niyayang kumain at sila po ay nag-last supper. So before the crucifixion of Jesus ay niyaya niya mga lagad. At what brings me more light is yung pong binasa po ni Pastor Joey. Ito po ang related chapter na ito ng chapter 13 ng John up to 14. Ito po yung the night before Jesus Christ was crucified. No? One day before Jesus was crucified, he was with his disciples. So ano po yung nangyari? Dito po sa puntong ito ay sinabi po na minamahal daw po ni Jesus ang kanyang mga alagad at minahal sila hanggang sa katapusan. At ng gabing iyon ay nagapunan si Jesus kasama ng kanyang mga alagad. At nandun na po ang lahat ng mga tagpo. At ang kanyang mga alagad ay hinugasan niya ng paa. At si Pedro ay gustong tumanggi pero sinabihan siya ng Panginoon. Nabasa na po natin mga kapatid. Ito yung mga tagpo na tinuturuan ng Panginoon ang mga alagad ng mga aral na kinakailangan nilang gawin para sila ay magkaroon ng bahagi sa Kanya at sa Kanyang kaharian. So ang ating mahal na Panginoong Hesus ay naghahangad, nagnanais na ang Kanyang mga tagasunod ay makasama Niya at hindi na maghihiwalay, mga kapatid. So, pero dito po sa puntong ito, alam ng Panginoon na hindi
naiintindihan ng kanyang mga alagad, ng kanyang mga turo. Kasi hindi po maliwanag sa mga alagad kung ano nga ba ang relasyon ng Panginoon Jesus ng kanilang guro na kinatawag nilang rabay o guro, ay hindi nila alam kung anong talagang relasyon niya sa Ama. No? Hindi nila mag-grasp ng gusto. Nag-aalinlangan sila. Pero sa mga salita nila ay pinapatotohanan nila na si Jesus ay Messiah. You can read that in Luke chapter 24. Si Jesus na mismo yung kanilang kasama sa road to Emmaus. Kinekwentuhan sila ni Jesus tungkol sa Bible. Inaaliw sila ni Jesus tungkol sa mga Holy Scriptures, tungkol sa mangyayari sa anak ng Diyos na sa Messiah, na tungkol kay Jesus yung pinag-uusapan nila na namatay sa krus. At itong mga alagad na ito ay sinabi nila, hindi mo ba nalalaman? Sabi nila doon kay Jesus na hindi nila nakikilala. Hindi mo nalalaman? 3 araw na nakararaan kung ano nangyari sa kay Jesus na taga Nazaret. At si Jesus ay nagsalita sa kanila tungkol sa mga bagay na hindi nila maintindihan kung ano nangyari. Sila po ay desperado, sila po ay lugmok sa kalungkutan na ang kanilang guro ay namatay. Pero mga kapatid, hindi nila maalaala ang lahat ng mga sinabi ng ating Panginoon hanggang sa ang Panginoon ay magsalita sa kanila tungkol sa banal na kasulatan. At naunawaan nila na si Jesus ay siyang anak ng Diyos, na siya ang susi para hindi na magkahiwa-hiwalay. Wala na pong maghiwalay. Kaya nga sabi dito sa chapter 14, sa sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, on that night, mga kapatid, huwag maguluhan ng inyong mga puso, huwag kayong magambala, huwag kayong mabagabag, sabi ng Panginoon. Maniwala kayo sa Diyos, maniwala rin kayo sa akin. So that is the key. Kaya yung title po ng atin pong lesson kahapon ay Christ gives men power to become sons of God. Si Ellen White ay nagbigay ng kanyang devotional dito sa reading na ito na hindi yan naiintindihan ng mga alagad kung ano ba talaga ang relasyon ni Kristo sa Diyos, sa Ama, na si Kristo ang nagbibigay ng kapangyarihan sa tao na sila ay maging mga anak ng Diyos, na makapiling sila ng Diyos nang wala ng paghiwalay. Kaya nga sinabi ng Panginoon, ako ang daan, ang buhay, at ang katotohanan. Hindi kayo makararating sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung kilala nyo ako, kilala nyo rin ang aking Ama. At ngayon nga ay nakikilala at nakikita nyo na siya. So sa pamamagitan ni Kristo, ng lahat ng nagsisampalataya sa Kanya ay nakakita sa Diyos Ama. So sa ating pong panahon ngayon, mga kapatid, sinabi ni Jesus sa atin, sila ay binigyan ng karapatan na maging mga anak ng Diyos dahil sila'y nanampalataya kay Jesus. So si Kristo ang nagbibigay kapangyarihan upang tayo po ay tawaging mga anak ng Diyos, para tayo po ay maging mga sons and daughters of God. Kaya nga mga kapatid, doon po sa binasa ni Pastor Joey sa chapter 14, 15 to 16, ay ipinakikita po dito na kung mahal niyo ako, sabi, susundin niyo ang aking mga anak. Ito yung mga ugali, yung karakter. No? Bukas ay, mamaya tatalakayin po natin yung mga karakter ng mga anak ng Diyos. Kaysa hanggang doon sa chapter, sa day 40 natin, yung about doon sa mga katangian ng mga anak ng Diyos. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong o na tinatawag nating helper, at siya ay isa sa inyong magpakilanman. Siya ang banal na espiritu na magtuturo ng katotohanan. Hindi siya matatanggap ng mga taong makamundo dahil hindi siya nakikita o nakikilala ng mga ito. Pero kilala niyo siya dahil kasama niyo siya at sa inyo magpakilanman. Mga kapatid, ito po ay mababasa natin sa sumunod na mga paragraph ng maigsing chapter na ito, section na ito, ng sinulat ni Sister White. Until the time of the Pentecost, ang mga alagad, doon lang nila naintindihan ang lahat ng mga sinabi ni Jesus Christ sa kanila tungkol sa mga bagay na darating ng mga pagdurusa at paghihirap na mangyayari sa ating Panginoon. So number 1 point,
sa sulat ni Sister White, ang nais ni Kristo na liwanagin sa mga alagad ang kaligtasan na masusumpungan sa Kanya lamang, kay Hesus Kristo. Sa pagkilala sa Kanya, ang mga alagad at ang lahat ng susunod ay magiging ligtas. Sinabi po dito ng ating pumanong na the disciples did not yet understand Christ's words concerning His relation to God. And much of His teaching was still dark to them. Malabo pa lahat ng mga tinuro niya. Pero sa pagdating po sa pangalawang point, yung pong papel ng banal na Espiritu sa pagbibigay ng pangunawa. So ang pagbubuhos ng banal na Espiritu sa Pentecostes ay nagbigay ng liwanag sa mga pag-unawa ng mga alagad, sa mga turo ni Kristo na nagbabago sa kanilang maling pag-uunawa at maging maliwanag sa kanila ang kaalaman ng katotohanan nila tungkol sa Diyos, kay Kristo Jesus. Number 3, ang pangako ng pagiging mga anak ng Diyos. Nialok ni Kristo sa mga mananampalataya ang kapangyarihang maging mga anak na lalaki at babae ng Diyos, na ang pinakamataas na gantimpala ay ang walang hanggang pakikisalamuhan ng Diyos. Ang mga tapat ay balang araw makikita ang mukha ng Diyos at mararanasan ang kagalakan ng ganap na pagkakilala sa Kanya. Yan ay ang ating mababasa sa pahayag o Apokalipsis 22 verse 4. They will see His face and His name will be on their heads. So ito po ang mga pag-aaral natin kahapon, mga kapatid, na maaaring sa ating panahon ay gayon din. Hindi natin lubos na nauunawaan ang lahat ng ating mga naririnig at napag-aaralan. Pero sa pagdating at pagbuhos ng Banal na Espiritu, ayon sa pangako ng Panginoon, ay maiintindihan nating lahat. Ang lahat ng mga sinabi sa atin sa banal na kasulatan, sa mga bagay na darating, at ganoon din sa Spirit of Prophecy na sinulat ng propetesang si Ellen White, ay hindi man natin maunawaan lahat, pero darating ang araw, ibibigay sa atin ang lubos na kaunawaan sa pagdating na huling panahon, sa maaari sa panahon ng mga krisis, maintindihan natin at maaalaala natin. Ito'y ating napag-aralan at itong lahat ang magpapalakas sa atin harapin ang lahat ng mga krisis na darating sa ating buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon, mga kapatid. So ito po yung ating pag-aaral kahapon. Christ gives power to become sons of God. Meron po ba kayong gustong ipaliwanag o sabihin, mga kapatid? Any comments and testimonies? Ang oras po natin ay 4:47 na po ng umaga. Pastor Joey, meron ka bang gustong sabihin dyan? Opo, talagang napakaganda ng ating pong readings ngayon. At ang sulat ni Ellen G. White ay talagang very clear. So alam naman natin, mga minamahal ng mga kapatid, na ang isip at puso natin ay mayroon pong limitasyon sa lahat ng mga bagay. At yan ay naging karanasan ng mga lagad noong unang panahon. Bagamat kasama nila ang ating Panginoon, ngunit hindi pa nila talaga natatalos ang gustong sabihin ng ating pong Panginoon. Kaya nga ipinangako ang banal na Espiritu upang sa kanila ay magbigay ng mas malalim na pangunawa. So dahil sa limitasyon ng tao, ay nagpapakita lamang, mga minamahal na mga kapatid, na mayroon tayong higit na aasahan at bibigyan daan sa buhay po natin, gaya ng paalala ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, na kapag kinilala natin na mayroon tayong limitasyon at ang Diyos lamang ang masabi nating infinite God, ay ibibigay natin ng buong buo ang ating pong isipan, yung ating mga pagpapanukala, maging yung ating pong kakayanang mayroong limitasyon, ibibigay po natin sa Kanya at siya yung magsusustain. Ano po? Yung aking pong isipan ay na-struck ng
one ng reflection ni Pastor Raylord. Sabi niya sa kanyang reflection, mababasa po ninyo, sabi niya, He empowers us with the capacity to overcome temptation and trials. So, maliban po sa understanding and knowledge na mayroon tayong limitasyon, maging yung pakikipagbaka sa mundong ito na siyang naging struggle din naman ng mga alagad noong unang panahon sa kanila pong buhay, ay bibigyan tayo ng kapasidad ng Diyos upang panagumpayan ang lahat ng mga bagay. Kagaya ng halimbawa, ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo kay Pedro yung the essence of servanthood. So, kapag hindi po natin napanagumpayan yung spirit of pride sa buhay po natin bilang mga mananampalataya, hindi natin tatanggapin yung complete blessing na maaring ipagkaloob ng Kadiyusan sa buhay po natin. Kasi maging ang ating Panginoong Hesukristo doon sa talatang binasa natin ay ibinigay po niya yung model ng pagiging humble o yung the spirit of humility sa buhay ng tao. So if we only learn to humble ourselves before God and before other, there are blessings that we are to receive sa buhay po natin, mga minamahal na mga kapatid. And that is the blessing of heaven, yung pagpapala ng kalangitan ay pagkakaloob sa atin. Ang wika nga ni Pastor Jerry kanina at sa sulat ni Ellen G. White, tatanggapin natin yung eternity sapagkat yun yung dala ng Panginoong Hesukristo kung siya man ay nagpakumbaba at tinuturoan tayong mapagpakumbaba. Kaya Pastor Jerry at mga kapatid ay siguro maging mahalaga sa atin yung essence ng spirit of humility gaya ng ginawa ng ating Panginoong Hesus sa buhay po natin upang makagawa rin naman ang Holy Spirit sa buhay natin at mabigyan tayo ng mas malalim na pagkaunawa kung ano nga ba ang dulot o bigay ng sangkalangitan sa kanyang mga anak. So yun po ang simple reflection ko ngayon, Pastor. Salamat, Pastor Joey. Salamat po. Meron po ba ang gusto mag-elaborate pa ng ating pong mga napag-aralan kahapon? How is your experience with this, mga kapatid? Ano ho ba ang naidulot sa inyo na kapangyarihan nang kayo po ay makarealize na tayo po yung mga anak ng Diyos? Meron po dito magandang take si Pastor Raylord. Meron siyang 3 points dito. He empowers us with the capacity to overcome temptations and trials. Number 2, God gives us courage to trust Him and His plan. Okay? Number 3, the Lord will enable us to have a complete knowledge of Him when He comes. Okay, so yan po yung tatlong take niya sa ating lesson kahapon. Siguro magiging maliwanag pa yan kapag sinabi sa atin ni Pastor Raylord. Pastor Ray, based on your experience, yeah. Thank you. Good morning po. God first morning. God first morning po. Yeah, na-elaborate naman na ni Pastor Joey yung una kanina, Pastor. Yung kapasidad. Yan kasi yung sabi ni Miss White, diba, dun sa pasimula, binasa niyo po. Na nung kinatagpo ng Panginoon, Jesus sa kanyang mga alagad, bago siya ipako sa krus. So, sabi ni Miss White, who were to be severely tempted and tried. Doon sa first paragraph po. So, I think yun yung meaning nung kung bakit nagkaroon ng title na ito. Si Ellen White po kasi when she writes, hindi naman niya nilalagyan po ng title, yung kagaya mga heading na yan. Yan po ay sinamarize na ng Ellen White Estate. Yung meaning ng Christ gives men power to become sons of God. Ang ibig sabihin po niya ay yung kalakasan na yon, yung kapangyarihan na yon, una, yung kapasidad na mapanagumpayan ang kasalanan kasi hindi man tayo nasa lupa tayo at yun, kanina nabanggit na rin ni Pastor Joey, magagawa natin sa pamagitan ng banal na spirito in application for us today kasi while the Holy Spirit was in existence,
at that time already doon sa panahon na kausap ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad ay it was promised and it was given um, when He left for heaven. So yung kapasidad na mapanagumpayan po yung kasalanan, yung pong mga pagsubok, galing din ho sa Panginoon niya. And wala tayong sariling kapasidad, kakayahan at kalakasan para magawa yan. Kahit pa doon sa darating na mga kapanahunan, siya ho talaga ang mag-i-empower sa atin. Plain and clear ho yan sa mga writings sa Ellen White and sa Biblia na ang kalakasan, kapasidad ay magagaling ho sa Kanya. And God gives us the power as well to be sons of God or daughters of God, by giving us the courage to trust Him and His plan. Ito po mga alagad ay siyempre nag-ano na sila. Alam niyo yung tawag ngayon ay SEPANCS, Separation Anxiety. At that time ay medyo lagi na namamaalam si Jesucristo, lagi na ho siya nagpapasubali na siya ay babalik sa Ama. So, maaring ramdam nila yung kumbaga anxiety, yung siguro nawawala na sila ng loob, ay aalis din pala to, parang gano'n. Pero ang Panginoong Jesus through His teachings, na parables, ang sabi ko ni Miss White, ay lubos niyang binibigyan ng linaw yung mga nangyari na at yung mga mangyayari pa. So hindi pa man nila nauunawaan at that time, ang Panginoon binibigay niya yung courage, yung lakas ng loob para hindi man nila alam, hindi man sila sigurado, ay mapanagumpayan nila, they'll get by every day. Ganon din ho sa atin, sa araw-araw nating buhay. May mga bagay na hindi ho tayo nauunawaan kung bakit nangyayari ngayon. Pero ibig sabihin, masusuko na tayo. Hindi na ba tayo maniniwala sa Diyos? Maaari may pagsubok tayo ngayon nararanasan. Ang Panginoon ho talaga napakabuti kasi hindi natin kakayanin kung hindi niya tayo i-empower, kung hindi niya bibigay sa atin yung kalakasan para maging mga anak niya. So, sa pamagitan ho ng lakas ng loob, courage, mapagtiwalaan siya at yung plano niya, di man malinaw ngayon, ay mapapanagumpayan po natin. At kahuli-hulihan, ang banggit ni Sister White, darating ho yung panahon magiging malinaw sa atin lahat. Well, sa mga alagad niya, naging malinaw eventually yung promise of resurrection, and why He has to live and go back sa langit. Naging malinaw ho yan. But ako, I would suppose, hanggang sa pagbalik niya, meron pa rin ho mga agam-agam sa mga alagad. At ganun ho talaga kasi nasa makasalanang mundo pa ho tayo. So darating yung panahon na i-restore ng Panginoon yung complete knowledge and wisdom sa atin. May mga pagkakataon pa rin ho kahit bago siya dumating yung sa pag-aaral natin ng propesya, even during the Jacob's time of trouble ay darating ho yung after na close of probation, even then may mga bagay na hindi pa rin magme-make sense. Yung complete o yung tinatawag na wala ng bahid, kasalanan na perfection ay mahirapan pa rin ho tayo doon unless we are empowered. Galing pa rin talaga sa Panginoon. Yan ho ay clear sa writings ni Ellen White. So ayun yung asamin ho natin. Kaya naman ho tayo nagde-develop ngayon ng karakter para maging handa ho tayo sa hinaharap. At yun yung aasamin natin at mati tayo sa punto, kakaroon na tayo ng complete knowledge of Him. At yun ay when we see Him face to face and when we live with Him eternally. Yun ho ang pinaka objective and goal po natin, mga kapatid. Maraming salamat po. Amen. Thank you so much, Pastor Ray. So, Jerry. Yeah. So, Jerry. Sino pa po? Pastor Henry?
Sige, Pastor Henry. Salamat po Meron lang akong maiksing Sige, Pastor. yung number 1 na pinunto ni Pastor Reynolds, gusto ko lang dagdagan that God gave us power to overcome, no? Kasi the moment we receive Christ as our personal Savior and we become sons and daughters of God, ang magiging target na ng kaaway ay walang iba kundi tayo. No? Kaya nga, iba-ibang mga trials, temptation, dahil kay tayo ang magiging sundalo ng Panginoon, tayo ang target ngayon ng kaaway. Hindi lamang the moment na in-start natin yung journey natin bilang mananampalataya, hindi natitigil ang kaaway. Yeah. Hanggang sa pinakahuli, no? Tayo pa rin ang target ng kaaway. Tayo ang pinaka-focal point niya para tayo ay kanyang bakain ang kanyang iglesia. But God gave us power to overcome. Amen. So, tandaan po natin yan. Yun po yung pangako ng ating Panginoon sa ating lahat na tinatawag tayong mga anak ng Diyos. Secured tayo sapagkat si Kristo po ay nung narito sa lupa ay nanagumpay, nung napako siya sa krus na matay, nanagumpay po siya doon. Actually, hindi siya natalo. Umakyat sa langit. At yun po ang katiyakan natin na yung kapangyarihang iyon na taglay ng ating Panginoon na tayo yung mga anak ng Diyos ay kaya natin lahat na suungin dahil sa kanyang kapangyarihang taglay na ibinibigay sa atin na kanyang mga anak. Tayo po ay 5:01 na po ng umaga at ang ating pong mga participants ngayon sa day 38 na po tayo mga kapatid ay magmumula po sa Central Aurora 1 and 2. Ang mga pastor po na mga ngasiwa niyan ay si Pastor Noel Bornales, Pastor Archie Gabucos, and Orlan Casillo. Ang ating pong topic ngayon ay God's individual interests in His children. So ang kagustuhan ng Panginoon sa kanyang mga anak, yun po yung ibig sabihin ng day 38. At ang ating pong prayer focus ngayon ay souls to be won for the kingdom. Explain mamaya yan ni Pastor Ernie. Kung wala ho yung ating speaker, ay baka ang inyo pong lingkod ang magte-take, parang wala po sila dito ngayon sa ating pong Zoom. Siguro may problema po dahil po sa bagyo, mga kapatid. So tayo po ay magsisimula na sa ating pong 40 Days of Prayer program. God bless you po. Salamat po sa inyong participations at sa lahat ng mga kapatid na nakatutok po sa ating stream o live stream sa Facebook at sa YouTube. Pagpalain po tayong lahat ng Panginoon, mga kapatid. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay, tiyak nakakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat sa lahat ng After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition
first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return. In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed, years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. A blessed day to each one of us, brothers and sisters. Let's begin our program with a song. Please join us in singing hymn number 205, Whiter Than Snow. But before that, let us all pray. Heavenly Father, thank you for bringing us together today. As we lift our voices in song, we ask for your blessing. May our singing be a joyful offering to you and remind us of your love and strength. Be with us now and guide us in all we do. In Jesus' name we pray, amen. I want to
Okay. Magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Muli, God First Morning po. Ang ating pong mga kapatid na schedule na magbigay po ng mensahe ngayon pong umaga ay maaaring naapektuhan po ng bagyo sa Aurora. God First Morning po sa inyong lahat. Ang ating pong paksa na tatalakayin po ngayon sa ating pong scheduled reading ay God's individual interest in His children. Ito po ay isang napakagandang reading po muli na ating pong makikita dito po sa ating pong aklat na binabasa, Counsels for the Church. Ano po ba ang hangad ng Diyos? Ano ba ang gusto niya na makita sa atin? Ano ang gusto niyang maranasan natin? Gusto maging pananaw natin sa Diyos. Ano ba talaga ang pakialam? Parang gano'n. Ano ba talagang pakialam ng Diyos sa atin? Parang gano'n. Ano ba gusto niyang makita sa kalagitnaan natin? Ano ang gusto niyang mag-grasp natin sa kanyang katangian? Yung mga hangad niya, yung mga interest niya sa kanyang mga tinatawag na mga anak. Mga kapatid, hinighlight po dito sa ating pong readings ngayon na ang Panginoong Hesus ay nanalangin tungkol po sa kapayapaan. Mababasa po natin sa John chapter 17, 20 hanggang 23. Ito po ang unang-unang interest ng Diyos sa kanyang mga anak na makita po ang pagkakaisa. Mga kapatid, ang pagkakaisa sa pagitan ng Diyos, ni Kristo at ng mga mananampalataya. So yung pong unity na ito ay hindi po nito, ayon po sa readings natin ngayon, hindi po nito tinatanggal ang ating pagiging individual. Tayo po ay talagang may kanya-kanya tayong personalidad. Hindi tayo magkakaisa, hindi isang personalidad lang, kundi sinasabi po dito ni Sister White na pwede tayong magkaisa sa layunin, isipan at karakter. So yun po yung hangad ng Panginoon, interest niya sa ating mga anak niya. So hangarin ng Diyos sa atin, ang interest niya sa atin ay magkaroon tayo ng iisang layunin, unity in purpose, unity in mind, maybe in character, and also yung ating pong mga pag-uugali. So ipinanalangin po ito ng ating Panginoon sa Kristo at mababasa po natin ngayon sa John chapter 17 verses 20 hanggang 23. Allow me to read that mga kapatid. Ang panalangin ko'y hindi lang para sa kanila na sumasampalataya sa akin, kundi pati na rin sa mga sasampalataya pa sa akin sa pamamagitan ng pangangaral nila. Idinadalangin ko sa iyo, Ama, na silang lahat ay maging isa gaya natin. So the Father, the Son, and the believers ay meron silang iisa na layunin, iisang kaisipan, at may iisang karakter. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, naway sila man ay sumaatin para maniwala ang mga tao sa mundo na ikaw ang nagsugo sa akin. Sabi po dito, binigyan ko sila ng karangalan tulad ng ibinigay mo sa akin upang sila'y maging isang katulad natin. Nasa kanila ako at ikaw ay nasa akin para sila'y lubos na maging isa. Sa ganoon ay malalaman ng mga tao sa mundo na isinugo mo ako at malalaman din nilang minamahal mo ang mga mananampalataya tulad ng pagmamahal mo sa akin. So ito po ay isang salita na binabanggit sa banal na kasulatan na hangad ng Diyos, hangarin ng Diyos na sa atin ay makaabot tayo ng isang kaunawaan, isang kaisipan na maging isa tayo sa layunin ng Ama at ng Anak. Na ang layunin po nila ay ang lahat ng mga tao ay makarating sa katotohanan. Yan po ang sinasabi sa unang Timoteo, na hangad ng Diyos na ang lahat ng tao ay makarating sa katotohanan. Sinabi po ng unang Pedro na ang lahat ng tao ay magsisi. So,
ang hangad ng Diyos ay dalhin ang pag-asa sa lahat ng mga taong dapat na makakilala sa sa pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Magkaroon tayo ng iisang layunin, hangarin, isipan at karakter. At ang hangarin ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas, makarating sa katotohanan. At ang kaisipan ng lahat ng tao ay maligtas, maabot. Maging kaisa tayo noon, yung isang layunin na yon, yung isang misyon, yung isang direksyon na ang kanyang mga anak ay gumagawa upang makilala nila ang mapagmahal na Diyos. At iisang karakter, ay karakter ng pag-ibig at malayang pagbibigay. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So mga kapatid, yung karakter na yon na nasa Diyos Ama at nasa Diyos Anak, ay dapat mayroon tayong iisang hangarin na magkaroon tayo ng mga bagay na yon. Magkaroon tayo sa puso natin ng iisang layunin na tayo ay makiisa sa gawain ng pagliligtas ng mga taong nawawaglit, katulad ng ginawa ng ating Panginoon. Magkaroon tayo ng iisang isipan na ating abutin ang mundo na nagnanais ng tagapagligtas, at isang karakter na mapagbigay, at Diyos, ang karakter ay pag-ibig. Mga kapatid, ito po ay ipinanalangin ng ating Panginoon na tayo magkaroon ng pagkakaisa. Maaaring hindi tayo mayroon tayong individuality. Hindi tinatanggal sa atin ng Panginoon ang mga personalidad natin. Pero hangad ng Diyos sa pagiging personalidad natin, yung magkakaroon tayo ng personalidad, ay meron naman tayong iisang layunin sa loob ng iglesia, isipan at karakter. So hangad ng Diyos, ang interest niya sa atin ay magkaroon tayo ng pagkakaisa, pakikipagkaisa sa Diyos at kay Kristo. Isa pa po, nais din ng Diyos, hangad din ng Diyos dito po sa ating reading na ating maunawaan. So unity and also understand the care of God. Gusto nating maintindihan, gusto ng Diyos na maintindihan natin mga kapatid, na tayo ay kanyang kinakalinga, pinapatnubayan bilang kanyang mga anak. Interesado siya sa ating kabutihan, sa ating mabuting kalagayan. Maaaring limitado ang ating mga pananaw sa mga bagay na nangyayari sa ating paligid, sa ating sanlibutan. Yung mga bagay na inaakala natin parang hindi tayo pinagmamalasakitan ng Diyos. So mga kapatid, hangad ng Diyos, interesado ang Diyos na dumating tayo sa pagkakaunawa to understand that He cares to each one of us. Yan ay mababasa natin mga kapatid sa Hebreo 4:13 na sinabi po ni Sister White, walang makapagtatago sa Diyos. Nakikita niya at lantad at sa Kanya tayo ay mananagot. So yan po yung sinasabing katotohanan na yung omniscience ng Diyos, yung pag-aalaga ng Diyos sa Kanyang mga nilalang. Mababasa natin sa Matthew chapter 10 verse 31. Sinabi rin po yan ni Sister White. Okay, nais ko yung basahin sa inyo mga kapatid. Matthew chapter 10 verse 31. Naganda po ito. Isang pangako sa atin ng ating Panginoon. Matthew chapter 10 verse 31. Saan na siya? Yan. Okay, sabi po dito, kaya huwag kayong matakot dahil mas mahalaga kayo kaysa sa maraming maya. So kung papaanong kinakalinga ng Diyos ang mga kalikasan, gaya po ng nabanggit na ilustrasyon ni Jesus, ng mga maya, ang mga ibon, ay hindi niya pinababayaan. Interesado rin sa atin ng Diyos sa ating buhay. Yung ating kalagayan ngayon, nakikita yan ng Diyos, wala pong nalilihim sa mata ng Diyos. The omniscient power of God para tayo ay tignan at arugain sa lahat ng ating pinagdadaanan sa buhay. Kaya nga sinabi dito ni Sister White, mga kapatid, sa kanyang mga sulat dito po sa our God has heaven and earth and at His command, and He knows just what we need.
We can see only a little way before us, but all things are naked and open unto his eyes of him with whom we have to do. Above the destructions of the earth, he sits enthroned. All things are open to his divine survey, and from his great and calm eternity, he orders that which his providence sees best. So pinakikita po sa atin dito ng comfort ni Sister White. Inaaliw tayo ng mga salitang ito na anuman ang ating pong mga pinagdadaanan sa ating buhay, yan po ay hindi lingid sa paningin ng Panginoon. Because God is interested to every child sa lupang ito na kanyang mga tinatawag na mga anak. So gusto ng Panginoon na maintindihan natin, mga kapatid, ang kanyang pagkalinga. Interesado sa Diyos sa unity na dapat nating maranasan sa ating church, bagamat tayo individual. Interesado siya na makita sa atin na tayo mayroong isang purpose, we have the same mind, and the same character. Jesus also would like us to have the understanding, yung pagkakaunawa na ang Diyos ay kumakalinga sa lahat ng ating mga pangangailangan. So mga kapatid, ito po yung pangatlo na sinasabi po niya dito. Gusto ng ating Panginoon na atin pong makita, makita natin na ang pag-aalaga ng Diyos sa kanyang mga anak ay nagbibigay sa atin ng lakas, ultimate power. Okay? Yung ultimate power na ito na binibigay sa atin ng pagkakaunawa na ang Diyos ay kasama natin. Yung lubos na kapangyarihang nagbibigay sa atin na suungin ang lahat ng mga distractions na ating nakikita at naranasan sa lupang ito. So sapagkat ang Panginoon ay interesado sa bawat isa sa atin, interesado sa church, interesado siya sa bawat isa sa atin. Ang lahat ng ito ay nagbibigay sa atin ng lubos na kakayanan, kapangyarihan na ating malagpasan ang lahat ng mga suliranin at maaaring mga challenges na darating pa sa ating buhay. Kung tayo ngayon ay humaharap sa mabibigat na mga challenges, mga kapaguran, mga hamon sa pamilya, hamon sa ministry, mga challenges sa ating pong mga trabaho, mga kapatid, interesado ang Diyos sa atin. Kung paanong interesado siya nagpapakain sa lahat ng mga nilalang, ng mga at ang ibon at ang iba pang mga hayop, hindi sila pinababayaan ng Panginoon. Gusto ng Panginoon, magkaroon din tayo ng lubos na kapangyarihan na ating lagpasan ang mga hamon sa ating buhay. So God is interested to the church and to every individual na kanyang mga anak na tayo ay magkaroon ng pagkakaisa sa Diyos, sa kanyang layunin, sa kanyang kaisipan, at ang karakter na meron siya ay maging kaisa tayo doon. Number 2, tayo ay magkaroon ng unawa to understand, full understanding that God cares to each one of us. The omniscient power of God ay hindi po tayo nilalagpasan. Ang kanyang paningin ay nakatutok sa ating lahat dahil siya po ay interesado sa bawat isa sa atin. And that gives us the ultimate power, lubos na kakayanan at kapangyarihan na lagpasan ang mga susunod pang hamon sa ating mga buhay. Pagpalain kayo ng Panginoon. God first morning sa inyong lahat. Amen. Amen. Maraming pong salamat sa mga mensahe na ating po napakinggan sa umagang ito. Ngayon po mga minamahal ko mga kapatid, dadako na po tayo sa ating prayer band. Ang ating pong prayer focus, souls to be won for the kingdom. At ating pong isama ang Bagyong Pipito na magpusa ng madalanta dito po sa atin at patuloy po nating isama pa ang inyong mga kahilingan sa inyong mga prayer session. Salamat po mga kapatid at ako na po tayo sa ating prayer band.
Pastor Jupet. Pwede kang mag-lead, Pastor, sa ating prayer band. Opo, Pastor. No problem po. Kasama natin si Brother Fur. Palagi ko si Brother Fur manalo ito. And then John Paul Calleja, and then Melvin Vilasano, and then Ryan, si Brother Ryan, si aking best friend, Brother Ryan Anda. Good morning po sa inyo lahat. God first. Morning. Good morning, Good morning po mga kapatid. May po ba tayong mga prayer request? Sige po, pwede natin pong sabihin. Brother Paul, meron po kayong prayer request? Pakisama na lang po yung binabagyo na rin po kasi ang Bataan. Nawa po maging maayos po yung kalagayan ng mga kapatiran. Okay. Pastor, Sabado po natin sa panalangin ang pagsisimula ng crusade next week sa Kalipahan, Talavera. Okay, crusade po sa Talavera. Kalipahan. Opo. Salamat po. Pastor, yung prayer focus natin ha. Don't forget. Prayer focus natin yung mga interest po. Mga souls to win. May mga tao pa ang ating ilalapit kay Kristo. Sama natin sa panalangin. Okay po. Si Brother Anda, Brother Ryan. Mga pamilya natin, sama natin sa prayer, mga anak. Isa ang challenge natin sa mga pamilya natin. Okay, Pastor, pwede tayo siguro mag-pray. Wala na yun. Yun din po ang mga nasalanta ng bagyo, gawing Aurora, Bicol region. Bagaman palabas na siya ngayon, ay merong naiwan ng mga damage sa ibang mga lugar. Okay, tayo po ay manalangin, mga kapatid. Sa umagang ito po, Panginoong Diyos, tangi-tangi kami po ay nagpapasalamat, nagpupuri po sa inyo. Sa kabutihan na kami pong naranasan po sa inyo. Na ngayong umaga, kami po ay iyo pong iginising sa buhay, kalakasan at sa kalusugan. Ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na siyang napakabuti. Maraming salamat din po, Panginoong Diyos, sa mensahe na iyo pong pinagkaloob sa umagang ito. Tunay na ikaw ang Diyos na siyang makapangyarihan sa lahat. Hayaan, Panginoong Diyos, na sa pamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang mga mensahe na amin pong naririnig, ito po, Panginoong Diyos, ay hindi lamang maikintal sa aming pong isipan, kundi, Panginoong Diyos, ito po ay maisakabubuhay namin. Dahil ito po, Panginoong Diyos, sa ikatitibay ng aming pong pananampalataya habang kami naghihintay ng ikalawang pagpaparito ng aming pong Panginoong Hesukristo. Sa umagang ito po, Panginoong Diyos, ay aming pong dinadalangin. Una, Panginoon, yung aming pong prayer focus, yao pong mga kaluluwa, mga tao na sila po ay madala pa sa iyo pong kaharian. Sa anumang pamamaraan, Panginoong Diyos, gamitin ang iyo pong bayan. Gamitin ang mga kapatiran sa Central Luzon Provinces Mission. Upang po, Panginoong Diyos, sa teritoryong ito ay marami pang amin pong mapapahatiran ng kaligtasan na nagmumula po sa inyo. Gamitin po, Panginoong Diyos, ang iyo pong iglesia na sa ganon, Panginoon, makita nila ang katotohanan, kaligtasan na nagmumula po sa inyo. Sa umagang ito po, Panginoong Diyos, amin pong dinadalangin ho
ang aming pong mga kapatiran na sila po'y nasalanta ng bagyo. At ang mga kapatirang ito po, Panginoong Diyos, ay sila po'y nakakaranas ng kahirapan dahil po sa epekto ng bagyo. Hinihiling po namin na sila po ay nailayo sa anumang kapahamakan. Ang kanila pong pangangailangan, Panginoong Diyos, ay iyo pong itugon. Dahil ikaw ang Diyos na siyang nagbibigay ng pamamaraan at ikaw ang Diyos na hindi nagbibigo sa mga lumalapit po sa inyo. Kaya ho sa umagang ito, dinadalangin po namin na sila po'y magiging maayos at nailayo sa anumang kapahamakan. Kami rin pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, ang crusade sa Talipuhan Talavera. Nawa po, Panginoon, ang iyo pong pamamatnugot, ang kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang iyo pong ipagkaloob, ihanda ang mga kapatiran, ganoon din ang mga makikinig nito, Panginoon, na sila po ay mapunan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu, na ang mga salita na sasalitain po ng iyo pong lingkod para po sa pangangaral na ito, ay ito po, Panginoong Diyos, ay magdudulot sa kanila ng pagtatalaga ng kanila pong mga sarili. Amin rin pong dinadalangin po, Panginoong Diyos, ang amin pong kanya-kanya pong tahanan. Una po, aking pong dinadalangin si Pastor Jerry, nawa ho, Panginoong Diyos, sa kanya pong pangunguna po sa CLPM. Inihiling po namin ang patuloy na kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hayaan, Panginoon, na ang kanya pong karunungan, ang kanya pong mga abilidad, ito po'y nagmumula po sa inyo upang mapangunahan po ang iyo pong iglesia sa teritoryong ito. Kasama ang mga officers, Panginoon, na iyo pong itinalaga. Patuloy na ang kanila pong tahanan ay iyo pong pagpapalain. Patuloy, Panginoon, na sila po'y pagkalooban ng magandang kalusugan araw-araw at mailayo sa anumang kapahamakan. Amin rin pong dinadalangin ang tahanan ni Brother Fear. Panginoon, ipagkaloob ang kanila pong mga pangangailangan. Gayundaman, Panginoon, ay pagpapalain ang kanila pong kabuhayan sa araw-araw. Matugunan ang kanila pong mga kanya-kanya pong pangangailangan sa tahanan. Bukod doon po, Panginoon, ay patuloy na ang kanila pong pananampalataya ay lalo pong umiigi, Panginoon, lalo pong lumalapit sa paanan ng aming pong Panginoong Kristo habang naghihintay kami ng kanyang ikalawang pagpaparito. Amin pong dinadalangin ang tahanan ni Brother John Paul. Patuloy, O Diyos, ang pamamatnugot ng banal na Espiritu. Ang kanila pong kabuhayan ay iyo rin pong pagpapalain, Panginoon. Kasama po ang kanila pong mga kalusugan sa araw-araw ng kanila pong pamumuhay. Hayaan, O Diyos, ng kanya pong tahanan ay patuloy magiging tanglaw ng katotohanan na ito po, Panginoon, ay makapagbigay din impluwensya sa mga nakapaligid sila. Ang aming pong buhay na nakatalaga kay Kristo, ang siyang malakas na sermon. Kaya gamitin kami, Panginoon, gamitin ang buhay upang pong maihayag si Kristo sa mga nakapaligid sa iyo pong mga lingkod. Ganon din sa tahanan ni Brother Ryan. O Diyos, ang iyo pong pamamatnugot ay sumasa kanila. Anumang hamon meron sila, Panginoon, ikaw ang Diyos na siyang patuloy na nagkakaloob ng kanila pong mga pangailangan. Ikaw ang Diyos na siyang nagpapatibay ng kanila pong pananalig po sa inyo. Amin pong dinadalangin ang tahanan ni Brother Melvin. Patuloy, O Diyos, na ikaw ang Panginoon ng kanila pong buhay. Hayaan na ang kanya pong tahanan ay magiging sentro ng impluwensya sa kanila pong komunidad. Hayaan po, Panginoong Diyos, na ang bawat isa ay makikita si Kristo. Hiling po namin, Panginoong Diyos, sa umagang ito, ang bawat lingkod ng iyo pong iglesia dito po sa teritoryo ng CLPM. Gawin kaming mga ilawan ng katotohanan na makita si Kristo sa aming pong buhay. Maraming salamat po, Panginoong Diyos, na pinagpala niyo po kami sa araw na ito. Ito po ang aming hiling at dalangin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. 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 Salamat, Pastor Jupet, sa prayer.
Huwag na po kayong aalis mga kapatid, nasa main room na po tayo. Dito na po sila pupunta mamaya. Huwag po kayong aalis. Okay po. Okay. Thank you po. Nasa main room po tayo. Happy birthday po, Pastor Jerry. Iyon, salamat po. Birthday pala eh. Nagkakalap pa na lang yung pastor. Hindi ko alam. Sorry. Okay lang po, okay lang po. Nakita Happy pa birthday lamang po, po sa happy chat birthday. box. Just pray for me, just pray for me. Opo. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras, damang patnubay. Tiyak nakakamtin, walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating gawing Panginoon. Puso't isip sa Kanya ito. Ikaputan ng talento ang tulong. Mission sa gawain ng gawain ay sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagwalhati ating itaas. Sa mga taong sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa atin siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati ating pagkitwalhati sa Kanya itaas. Pagkay
Sa mga tao, sa lahat ng kaya'y magiging sapat sa ating siyang purihin sa lahat ng oras. Awit ng pagluwalhati at pagluwalhati sa kanya tita. Sa buhay ng pamilya, mga churchmate, pagpalain mo ng Panginoon bawat isa sa amin. Naway patuloy mo palaguin, papagligasin ang aming po pananampalatakanan, kundi alang-alang po lahat sa banal at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Amen po. Amen. Amen po. Amen. Amen po. Sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras damang patnubay, tiyak nakakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagwalhati ating itaas. Tapos na po, tayo po ay umawit ng ating coming again, Brother Doms. Magandang umaga po sa lahat mga kapatid. Maraming pong salamat sa nanguna po sa ating... Pray muna tayo, Pastor. Closing prayer ka muna. Pastor Ernie, pray ka muna for closing prayer. Thank you. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, maraming pong salamat sa magandang mensahe na amin napakinggan sa umagang ito.
na ito po ay magpapalakas at magpapatibay ng aming pananampalataya. Salamat po sa inyo pong pangunguna sa amin sa umagang ito. Ito po ay aming hinihiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. 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 Amen po. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating 4 days of prayer. Sa bukas po ang ating Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday po! Happy birthday! Happy birthday po. Happy birthday sa may birthday po dyan. Pastor. Happy tayo, happy. Yan. Birthday po! Sana natin yan. Nanonood tayo sa Balibago. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Bukas ba ang office? Talagang bumanat pa sa Raylord Happy birthday po. Happy birthday. Salamat pa sa Raylord. Happy birthday! Birthday pa. Please pray for me. Please pray for me. For blessings. Sigaw po natin si Pastor Oh, yeah. Henry, Pastor Meneses, nandyan ho ba kayo? Panalangin natin ang ating presidente. Ayan, salamat, Pastor. Sige po. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, amang banal na kayo ang bukal ng aming buhay. Kami po'y masayang lumalapit muli sa inyo sapagkat ang araw na ito ay isang special na araw sa aming po mahal na Pangulo ng Central Luzon Provinces Mission, si Pastor Jerry Estabillo. Maraming salamat po, Panginoon. Amin pong nakita kung paano nyo tinugay-gayan ang kanyang buhay sa mga nakalipas na mga taon sa kanyang buhay. Amen. Inyo po siyang pinagpala, Panginoon, hindi lamang sa kanyang physical na pangangatawan, maging sa mga pribilehiyong inyo pong ipinagkaloob upang kayo ay matapat niyang paglingkuran sa iba't ibang kapasidad ng kanya pong talino na inyong ipinagkaloob sa kanya. Inyo po siyang binigyan ng masayang pamilya. Amen. Inyo po siyang binigyan ng maraming mga kaibigan. Amen. Mga kapatid, hindi lamang sa laman maging sa pananampalataya na nagpapadama ng pagmamahal sa Kanya. Kaya nga po pinupuri ka namin, Panginoon, sa inyong walang hanggang kabutihan sa Kanya. Maaaring ang kaaway, Panginoon, ay gagawa sa Kanyang buhay, subalit ang aming panalangin, inyo po siyang paligiran patuloy ng inyong piling anghel. Ang banal na Espiritu ang magiging patnubay niya sa kanyang araw-araw na pagdidesisyon, sa kanyang devotion, sa kanyang pong pagmamahal sa kanyang pamilya at sa pamilya ng Central Luzon Provinces Mission. Bigyan niyo po siya ng kakayahan, Panginoon, upang siya po ay inyong magamit na isang mabisang kasangkapan upang pangunahan ang malaking gawain dito po sa CLPM. Mahal na Diyos, ipagkaloob mo po ang mabuting kalusugan sa Kanya. Huwag po ninyong pabayaan na magkasakit. Manapay inyo pong patuloy na iparanas ang mabuting kalusugan upang ang inyong mithiin sa inyo pong gawain sa CLPM sa Kanyang pangunguna ay Kanya po itong mapaglingkuran at maibigay ang the best na pagdilingkod. Pagpalain siya sa Kanyang pong mga panukala pa. At maraming salamat, O Diyos, sa Kanya pong mga payo, sa Kanya pong mga presensya na kasama po namin siya sa tuwi-tuwi na upang magbigay ng inspirasyon, magbigay ng halimbawa kung paano maglingkod at magtapat hanggang sa wakas. Ito po ang aking dalangin, alang-alang po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Amen. Thank you po sa prayer. Amen. Happy birthday. Yan pong patalastas po tayo. Hawyang, Pastor, hawyang. Bukas po na umaga. Ako, Pastor, 35 pa lang ho. Okay. Salamat po. God bless, God bless. Salamat po.
Bukas po na umaga, mauna po sa atin ay Northern Coast, Aurora, and Palanan. Sa panguna po ni Pastor Raul Riquito and Pastor Reynald Sirapica. Na ang topic po ay Christian to represent God. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, bukas po uli. Happy God's morning. Put God first and you will never be lost. Amen. Po ng inyong mga video at tayo magkakaroon po uli ng picture taking. 1, 2, 3. Go. Okay po, next panel po tayo. Next panel. 1, 2, 3. Okay po. Isa pa po. 1, 2, 3. Okay po mga... Ayan, salamat po sa mga patuloy na sumubaybay. Salamat sa mga prayer warriors. Salamat sa inyo lahat, ano po, at good morning sa mga nariyan ngayon, mga guests natin, ano po. At wala nang bagyo, ito sumisilip na si Haring Araw dito sa amin sa Gapan. Nakikita ko na sa bukid. So nawa ay ligtas ang lahat. Welcome Sister Jinky Nicolas. Welcome po Sister Jinky. Andito pala si Sister Jinky Nicolas, ano po, welcome po at magandang umaga sa inyo dyan. Hanggang bukas po muli mga kapatid, patuloy lamang tayong tumutok, magbantay, at ang kaaway ay patuloy na nariyan, bumubuliglig sa atin, ano? Manatili po tayong kasama si Jesus sa bawat umaga, sa bawat devotional. God bless po sa bawat isa. I hear the voice of Jesus calling. My answer is, I will go. I see the need of people crying. My answer is, I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.